So ayan mga aling pututay, ayan, welcome to my channel dito sa Aling Pututay. So kanina is pinakita ko yung mga rocks kung saan ay nandoon nag-i-stay ang ating mga fishermen. So ito yung lambat na inilatag. Ilalatag siya hanggang sa low tide, mula doon sa rock na yon hanggang dito, hanggang doon pa yon. So prepare pa ng hubby ko yung lambat. Yan, pag ganun yung ano niya, kasi yung process ng tubig is ang flow ng water pag high tide, syempre umaalon is papunta doon, o diba? Ayan, so dapat nakaganyan yung lambat. So ayan, tapos itatali siya mga kalablaw, kailangan nakatali siya. So ayan, ganun kahaba ever, mahabang mahaba na lambat. Ayan, sundan natin si Habe. So ito yung last. So ayan, pangatlong lambat mga langga ang ilalatag ng aking habitat. Ayan, so prepare pa niya, may dala-dala siyang pantali. Ayan, kinakailangan kasi ng pantali para hindi siya madala sa lakas ng alon, kasi ang tubig, ang flow niyan is papunta doon. Tapos pag ano naman, pag low tide na siya, ganon din naman ang tubig hanggang doon. So dito siguro mga lampas sa akin ang tubig, o mamaya. Or kasi one time nang pumunta kami dito ng bata pa ako, late pa ako noon eh, nasa grade school pa lang ako. Naalala ko is dito kami yan nag-ano ng kapatid ko hanggang doon. Ayan, so ayan po idudugtong siya, kailangan itali ng mahigpit para hindi makawala, baka mamaya may pating yun. So kapag may pating mga langga, dala talaga to, malamang yung pating hindi kakayanin ng lambat natin mga langga ang pating kapag yun ang umano, o kaya yung ano, yellowfin tuna. Oh my god, parang meron dito ang yellowfin tuna mga langga, doon lang yan na nahuhuli sa may doon sa Pacific Ocean. Ayan. Ayan, so as you can see mga langga, nakikita na naman natin ang Apiton Island. Okay, ano muna natin, i-flex muna natin ng Apiton Island. Ayan, yan yung Apiton Island, ang island na dinarayo ng mga dayuhan, diba? At mga nagbabakasyon. Ayan, mayroon pa po yan mga resorts dyan. Complete na po yung kanilang mga amenities. At saka syempre napakaganda po ng Apiton. Kung ikaw ay magbibitch at gusto mo ng makita yung kailaliman ng karagatan, aba, pumunta lang po kayo dyan. Diba? So ayan na mga langga, medyo madilim na. So tinatali na yung lambat natin. Ayan, kinakailangan kasi na magaling ka sa pagtali, at saka kinakailangan kasi ito yung pinaka sensitive na process kapag once na gusto mo ingatan yung lambat ninyo at hindi madala ng alon, kasi mamaya as I know, ang alon aabot yan hanggang dito, hanggang doon pa nga minsan oo, minsan ang alon doon. So ito na yung pangatlong lambat na inilalatag.
medyo matagal-tagal pa tayo dito. Ayan. Lalo na may mga sasabit-sabit pa yan, may mga kailangan gawin. Ayan. Tapos itatali pa yan, itatali pa yan mga lablab. So nagkaroon ng problema doon sa ating lambat. Ayan, inaayos, nagkabuhol. Yan ang pinakamalaking problema at minsan nagiging matagal na para ano yung paglalatag, yung pagkakabuhol-buhol ng lambat. So ayan, so medyo mahaba-haba ang lalakbay ng lambat na to dahil mayroon pa isa doon. Ayan, may nakita na naman tayong creature mga langgay, ha? Nakakatakot. So ito yung ito yung ito yung bato na kung saan mga langga is mayroong nakikita minsan na kakaiba dito sa bato na to, kasi malalim to mga langga. Ayan. Hindi ko lang alam kung ilang feet yung lalim niya, pero as in talagang malalim po dito. Tsaka minsan may mga kababalaghan dito. Ayun, may nag-iilaw-ilaw na dun, no? Ayun. O, diba? Minsan makikita ninyo may nag-iilaw-ilaw na. Yan na po yung mga nanguha ng tarukug. Diba? Ng mga Seychelles. Yung iba naman po is nagbibingwit na yan. Ayan, yung mga nag-flashlight doon. So yung iba, nandyan pa rin yan sa mga rocks na yan, nasa taas. Ang lang dito, ang danger lang mga langga pagdating sa mga rocks na yan is maraming ahas sa dagat, yung mga poisonous na ahas, which is yung kulay black at white na magkasama, o parang stripe na kulay ng ahas, na as in talaga kapag kinagat ka, sabi nila is chokchak chenes ka, mamamatay ka talaga. Yung iba naman hindi naman biglaang namamatay, kapag mild lang yung kagat siguro, is nagkakaroon lang siya ng bukol-bukol, yung parang may sakit kang kitong, yun, ganun ang nagiging effect sa kagat ng ahas dito sa dagat, sa mga rocks na yan. Pero mga langga, hindi naman yan nangangagat kapag once po hindi ka manakit sa kanila. Ayan, mangangagat lang yan mga langga kapag once po na para sa kanila is harm yung nangyayari na sa kanila. Oo. So iiwasan mo. Ayun, may umiilaw-ilaw na doon mga langga. Ayun, nagpla-flashlight doon. So nagpre-prepare na po yan ng kanilang mga bingwit o kaya ng mga lambat nila. Ayan, so mayroon na po. Ayan mga langga. So as I've said, kailangan lang dito mag-iingat ka sa mga rocks na yan. Kapag pumunta ka dito ng gabi, kinakailangan hindi mo sila saktan or iwasan mo na para sa kanila is maging harm yung siyempre habitat nila. Kasi siyempre katulad din yan ng tao, kapag once po na alam natin na nasa danger tayo, nagkakaroon din tayo ng mga negative reaction. So ganun din yung mga snake. So hanggang dyan lang muna mga langga. Susundan natin ang next na lambat.